Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Panoorin natin itong PCO press briefing. Kasama po syempre ang Malacanang Press Corps at si Yusek Claire Castro. Ay, live po ito kanina lang hindi po ito throwback. Baka sabihin na nila ng mga DDS 2025 pa to. Hindi po live po ito kanina lang. Katatapos lang po. So, panoorin natin itong didebunk ni Yusek Claire Castro dun sa sinasabi ng mga DDS na yung nangyari daw yan sa Bataan ay 2025 pa daw. Walang nga talaga mga DDS to. Pakinggan natin itong si Yusek Claire Castro. Po kung tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Yusek, yung kahapon po kasi, may mga posts sa online na... Ay, kala ko si Bato de la Rosa. Kala ko pumasok na si Bato de la Rosa. Hindi pa rin mga kababayan, 3 buwan na ata o mag-4 na buwan na hindi pumapasok si Bato de la Rosa. Pero kapal na mukha, sumay sweldo pa rin. Wow, kapal na mukha. Ang kapal ng apog mo, Bato de la Rosa. Sige po, tuloy. About na yung pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Bataan, produkto daw po ng AI at last year pa daw po yun. Ano pong masasabi ng palasyo? Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. And dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang, good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sinumang may sakit, lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Salamat po. Sunod po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswas Plus. Yusek, good afternoon. Follow-up na rin po doon sa fake news kasi may question po ko on anti-fake news efforts ng Malacanang. Kahapon po sinabi na nakakapansin ng surge of fake news sa kalusugan ng Pangulo recently. No? Gaano po kadesidido ang palasyo na may masampulan at maaksyonan ng legal action sa mga nagpapakalat po ng mga ganitong impormasyon? Kayo po ba'y nag-iisip minsan kung bakit nga ba dumadami ang fake news ngayon? Meron bang pagkakataon? Ako, masasabi ko lang, Yusek Claire, sindikato yan. Sindikato na merong nagpupondo dyan. Pansin natin, grabe no? Bumabaha ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Sindikato yan eh. Tapos merong financer. Meron talaga nagfi-finance dyan. Ang daming trolls, mga kababayan.
Oh, kasi kung ano lang, kung sabihin natin panatiko lang o blind followers lang, hindi masyado eh. Pero sa tingin ko, sindikato yan. Merong nagpupunto dyan. Ayun lang masasabi ko doon. Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. Ito'y halos lahat laban sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Patungkol sa kalusugan, wala daw ginagawa ang gobyerno, lalong-lalo na patungkol sa krisis sa Middle East. Yan ay lahat ay kasinungalingan. Kitang-kita po natin kung paano gumalaw ang Pangulo at kung paano magtrabaho ang gobyernong ito. Meron pong ginagawa, nakita niyo po, sinimula na po ni Secretary Dave Gomez ang pagbibigay ng impormasyon sa DOJ para mas malawak ang imbestigahan ang mga taong nasa likod ng fake news na ito. Nako. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Inuulit po natin, fake news. Okay, so yan mga kababayan yung mga mahilig magkakalat ng fake news yung sindikato hindi natin mahihinto yan, hindi natin mapipigilan yan. Yung mga naloloko ng sindikato, yung mga bulag na followers, yan kayo, delikado kayo. Kasi kapag kayo ay nag-share ng misinformation, ibig sabihin naging accessory kayo, tumulong kayo sa pagpapakalat ng fake news, yari kayo. Yan, nagsalita ng Malacanang pagpapanagutin ang mga fake news peddler. Pati po yung nagkakalat ng fake news na kinakalat ang fake news peddler. Okay? So yan mga kababayan yung nangyari sa Bataan, ayun po ay lehitimo. Lehitimong may event. Sabi nga ni kahit si Maharluk mga kababayan sinabi niya mga kababayan na totoo. Totoong may event diyan sa Bataan. Ayan nga sinisi pa si Bugris. Sinisi pa si Iloy Bugris na nagpasimula ng fake news. So DDS versus DDS ang nangyayari. At ito si Maharlika ay naghugas kamay na. Panoorin natin yung video ni Maharlika, sandali lang Pero tingnan muna natin ito. Kahit si Cathy Bunag nagsawa na rin. Napagod din sila mga kababayan napagod din sila. Napagod din sa pagpapakalat ng fake news. Kaya sabi ni Cathy Binag, tigilan na ninyong issue kay Bangag basta ilabas na lang ang medical certificate niya. Nililigaw tayo tungkol sa flood control scam. O tigilan nyo na rin yung inyong mga fake news, Bugris, na sinasabi na malala ang Pangulo, na patay na ang Pangulo, tigilan nyo na yan. Dahil napapahiya lang kayo sa totoo lang napapahiya ang mga DDS, yung mga bangag, na mga bulag, na mga tanga, mga bobo, na followers ng mga Duterte. Di ba? Tingnan nyo, sabi ni Cathy Binag, tigilan nyo na yung issue na yan. Bangag. Mali tayo dyan. Nagsawa din itong mga tulonggis na to. Basta ilabas na lang daw yung medical certificate niya. Ba't niya ilalabas? Tanga ka pala Ba't niya ilalabas medical certificate niya? Wala nga Saka wala kayong karapatan na maghanap ng medical certificate. Lalo ka na Cathy Binag. Sino ka ba? Para ipakita sa iyo ang medical certificate niya. Di ba? Aminado naman kayo na fake news lahat ng sinasabi niyo Yung sinasabi nyo na cancer, nanghihina na, talaga malala Pangulo, nandun sa St. Luke's, nakaratay sa kama, sa higaan. Fake news di kayo, nabudol kayo ni Bugris. Tanga-tanga kasi kayo Di ba? Ito naman ngayon, nililigaw tayo tungkol sa flood control scam. Ito na mga kababayan, dahil pumalpak mga tulonggis na to ng mga DDS na bulag na followers, mga tangang bobo na mga followers, meron na naman silang bagong script. Mamaya panoorin niyo yung bagong script nila. Sinasabi nila, sinasadya rin ng Marcos administration na magpalabas ng mga lumang video. Sinasadya na ngayon. Dati, tuwa-tuwa kayo kasi nakala nyo nakakita kayo ng butas. Yung pala, lumalabas parang nawawmali sila. Nawawmali daw sila. Mamaya, panoorin natin. Ito, pakinggan muna natin Etong si Maharlika, mga kababayan Yan si Maharlika.
Ano siya naghugas kamay eh. Wala daw siyang sinasabi na patay na ang presidente. Si PBBM. Tingnan niyo, pakinggan natin. Akala natin, patay na si Bangag, di ba? Well, speculation. But ngayon, sasagutin natin. Dahil ang daming lumalabas. Actually, pinagtyagaan kong panoorin yung araw ng mga pagtatraidor. Marami kasi nagsasabi na recorded yung video, clone si Bangag, ito ay video from 2025 or peke. Bakit ba tayo nakarating sa ganitong sitwasyon? Bakit ang daming gustong mamatay si Bangag? Bakit natin siya kinukulam every 3 a.m.? Kasi ito ay out of desperation ng taong bayan, out of pagkamuhi. Hindi desperation ng taong bayan. Desperation nyo. Desperation, ano kaya desperate na kayo. Mga DDS. Hindi desperation ng taong bayan. Kayo ang desperado. Mga bulag. Mga tanga na puro fake news na tagasunod ng mga Duterte. Sa totoo lang, kayo ang desperado. Ikaw, Maharlo ka, si Bugris, si Banatbay, lahat kayo. Mga desperado. At hindi nyo kasi hindi nyo mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto eh. Kaya ginagawa nyo lahat, magkalat ang fake news para masiraan ng Pangulo. Tapos ngayon, eto, sabi nyo, dahil daw, desperado na ang taong bayan. Hindi, kayo lang ang desperado, yung grupo ninyo ang desperado. Sa ginagawa nilang pambubudol sa atin. Ganito kasi yan. Sino ba ang nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? Ito na. Bugris! Bugris! Sino ba raw nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? Hindi ko sa inyo So, inamin niya fake news talaga. kinonfirm na patay na si Bangag. Hindi niya naman daw kinonfirm na patay na si Presidente. Hugas kamay na. Hugas kamay. Wala na, hugas kamay na si Maharlo ka. Binabwisit lang natin si Bangag, kaya nga di ba sabi ko sa iyo, mag-live siya. Sabay ganun binibisit lang daw. Pagkatapos nyo, pinagkalat, pagkatapos nyo talagang binaha ng mga fake news, itong social media, sasabihin nyo ngayon, iniinis nyo lang. Hindi nyo iniinis. Pinaniwala kayo ni Bugris, naniwala ka rin kay Bugris na gurgur na ang Pangulo, pero nalaman nyo, nakita nyo, lakas-lakas di ba? Tapos ngayon, papalusot ang loka. Papalusot siya, sabihin niya, iniinis lang daw ang presidente. Naku, Maharlo ka. Aminin nyo, mga bobo kayo, napahiya kayo, na fake news kayo ni Bugris, na paniwala kayo ni Bugris. Kasi dito, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Okay? Si Maharlika, Wow. Parang totoo vindicated. So, hindi tayo nagpapakalat ng fake news ever since. Madalas, binubwisit lang natin ang mga kalaban. Kaya nga, Wow. Ibang klase rin to. Hindi rin siya nagpapakalat ng fake news. Pero yung video yung inilabas sila na AI-generated deepfake video ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila napatunayan na totoo. Hindi rin siya nagpapakalat ng fake news. Wow. Talaga lang, Maharlo ka. sinabi natin, patay ba siya o buhay? Buhay, wag yung buhayin ng Bangag. 'Di ba? Clone o buhay? Kasi may mga nababasa ako kung patay ba o buhay si Bangag. Sabi ng iba na I think he's resting outside the country. Now, it's impossible that he will in the country with all the money he corrupted from the Philippines. Okay, here's my honest take. Una, balikan muna natin yung, kaya tayo nagtatanong, di ba ilang beses si Bangag nawawala, di ba? Tumutuloy yung sipon, di nararamdaman, yung gilagid niya, dumudugo, at tapos inamin ni Kulasa Castro na sabi nga maximum level of pain. Sinasabi nga natin dyan, sukdulan ang pain niya due to diverticulitis na inamin naman nilang may sakit. So sabi nga ni kaibigan ko, shout out kay Spokes Harry Roque na base sa 1987 Constitution, Article 7, Section 12. Naalala ko kasi pag nag-memorize ako, Article 7, Section 12, iniisip ko yung 7-11 plus 1 equals 12 para maalala ko siya. So, kanina nakinig ako sa kanya. Article 7, Section 12 na ang sinasabi dyan, nakarapatan ng taong bayan na malaman ang karamdaman ng isang Pangulong Bangag o hindi man kung ano yung kondisyon ng kanyang pangangatawan, lalo na kung may gantong klaseng mga spekulasyon. Kasi nga, sinungaling itong mga hinayupak na ito. Nung naglabas sila ng picture ni Bangag na bloated pa yung mukha niya, then, fake na fake, obvious na obvious. Kaya, di ba, ano ang sabi ko sa inyo? Ginagago tayo. Kumbaga,
pinapadama yung taong bayan para mag-speculate, para sabihin, kumbaga binibait nyo para sasabihin, oh, patay na si Bangag, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, kakasuhan nila ng fake news. So, okay, basahin natin. Article 7, Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not Okay, teka lang. Haba-haba naman, pati ba naman yan? Hindi yan kailangan namin. Gusto ko marinig yung inamin nyo na, naloko na budol kayo ni Bugris. sabi ng mga ganon. Yung iba, walang kaalam-alam, galit lang talaga dahil sa sobrang hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Sabi ko, dahil hopeless na at wala na talagang tiwala sa Bangag administration. At ito ay kalayaan ng mamamayan. Kung tayo ay, actually, pwede nga natin siyang gurgurin sa isip natin eh. Ako, inisip ko na nga lang, gabi-gabi, gurgur na siya eh, na hindi na siya humihinga. Kasi they cannot control kung ano yung emotion natin, kung ano yung feelings natin. Sabi ko nga, pwede kong gurgurin si Bangag sa pamamagitan ng aking kaisipan. Ginurgur na kita. Walang pwedeng pumigil sa nasa isip mo. Walang pwedeng pumigil kung sabihin kong kukulamin mo siya. Although sa paningin Teka. Layo na ng usapan. Forward natin konti. ko kapalit ng libu-libong buhay ng mga kawan. Buhay pa si Bangag. At yung sinasabi na yung video na pinersent nila kanina, ang RTVM lang ang nag-cover noon, yung video na pinersent nila, may mga nagsasabi na 2025 pa daw yon. So ang ginawa ko, binalikan ko, kasi may mga nagsasabi kasi sa akin, Miss Maharlika, syempre mga reporting ninyo, tinitignan natin, ano yan, recorded lang yan, replay lang yan. So ito, nung nakaraang taon, si Bangag ay walang shades. Okay? Chairperson Ah. Regalado Jose Jr. Okay, hindi natin siya i-play ng buong buo. Pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan. Last year, ang bisita nila from the US ay nung time na yon, ang isa sa mga panauhin ay si Deputy of Chief Mission na si Robert Ewing or Ewing. I think Ewing ang bigas dyan. Tignan nyo to 50. Okay? Ito. Tignan nyo. Tignan mo Tignan yung tsura niya. Let us hear the message of the Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Okay, so tignan ninyo. Okay? Excellency President Ferdinand Marcos Jr., Honorable Secretary Teodoro, Ambassador of Japan, and all other distinguished guests. Okay. Pansinin natin. Mga kababayan, para magkalinawan tayo, pansinin nyo yung kanyang suot. Okay? Yung kanyang salamin, blue. Kanina, ito 2025 to Okay? So nakita nyo yung gown niya, yung kanyang barong, nakita nyo may line na ganyan, di ba? Nakita nyo yan? Para lang tayo magkalinawan. May line. Ayan si Deputy of Chief Mission, Robert Ewing. Alright? So, yan siya. That was 2025. Tignan natin yung date para magkalinawan tayo. Ayan, nakita mo, araw ng kagitingan, 2025. Pakinggan pa natin ng konti para bongga. Good morning. It is my honor to represent the United States on this important day. Okay, it's my honor. Ako. Ngayon, punta tayo sa 2026. Kanina. Okay, 2020. Ito yung kanina. Okay, 24. Hanapin natin si Robert. Okay. Message of Mr. J. DeFus, Okay. AI, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Charge de Affairs na siya. Okay, from Deputy of Chief Mission, nag-iba na yung kanyang posisyon. Nakita nyo, narinig nyo kanina, di ba? Pakinggan natin ulit. Well, this time, let us hear the message of Mr. J. DeFus, AI, Embassy of the United States of America, Charge de Mr. Affairs. Robert Y. Ewing. Siya pa rin ang representante ng American, pero this time, hindi na siya Deputy of Thank Chief you. Mission. Good morning. Your Excellency President Marcos, Okay. Excellency Secretary Teodoro, Okay, tingnan nyo. distinguished guests. Okay, ayan. Kaya kailangan to emphasize natin. Nakita ninyo? So yung gown niya, gown na naman ako. Yung kanyang ang kanyang suot, okay, ang kanyang barong iba na, wala nang line-line. Tapos kung mapansin niyo, dalawa yung mikropono, isa lang. Okay? Ay, yung sa kabila, yung kanina isa lang. Ito, 2026, dalawa yung phone. Ay, microphone. Right? So, dito, mga kababayan, balikan uli natin. Ay, wait. Puntahan naman natin, hindi natin pakinggan lahat ng sinabi niyan. Puntahan naman natin ngayon si Japanese Ambassador. Siya pa rin kasi, noong 2025, Okay, so hintulan natin. So pinapatunayan lang ni Maharlika na totoo, legit, na meron talagang event
At hindi po ito 2025. 2026 po talaga yan yung nangyari. So yun lang naman ang gusto kong ipakita sa inyo. At mukhang sinisisi ni Maharlo ka. Etong nagpakalat ng fake news. Sino ba nagpakalat yan? Di ba si Bugris? Si Bugris na ubod ng fake news. At ito mga kababayan, ito yung meron na naman silang bagong script. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo na bagong script ng mga didiles. Napakinggan ninyo talaga, ganyan. Curious talaga sa mga kwento or whatsoever, ganyan-ganyan. So, alam mo yun, hindi matigil yung speculation. But, the administration is not doing anything to stop the speculation. So, if they're not stopping the speculation, meaning they are enjoying it. Okay? So, hindi nila kinaklaro kung patay, buhay, kung may sakit or wala. That's number 1. Number 2, gusto nilang ipahuli yung mga nagpapakalat ng fake news. Ganon. Parang, ba't yung papahuli? Unang-una, linawin nyo muna para hindi nagsa-speculate yung mga tao. 'Di ba? Pangatlo, nananadya sila. So, yung mga pictures noong mga lumang pictures ni BBM, fina-float nila deliberately, nilalabas nila deliberately. Yung mga pictures ni BBM na supposedly mga activities niya nung Monday, nakailang rounds sa news ngayon. So kumbaga parang syempre pag nakita mo na parang okay naman kayo sa pagsisyndicate nitong mga photos na to, nung Lunes pa to. Tapos hanggang ngayon paulit-ulit yung reporting ninyo. 'Di ba? So kumbaga parang fini-feed nila yung speculation ng tao. Okay? And then the last one is the interview na naka-green screen. 'Di ba? Na obvious na parang hindi naman totoo yan ganon. So, I think talagang they are just really out to confuse people and be a distraction. Nagpapatay-patayan lang para mawala ang atensyon sa flood control scandal, yung mga ganyan. Miss Joey, bakit po nag-aaway yung DDS? Especially itong third floor. Okay. So, ayan mga kababayan yung bago nilang script. Nagpapatay-patayan lang. At sinasadya raw yung mga paglalabas ng picture, paglalabas ng mga throwback pictures para daw malito itong mga tao. So totoo lang kayo lang naman ang DDS sa magugulo Di ba? Wala naman problema yun kung nagpalabas ng throwback picture, nakasulat naman file video. Tapos raw, sinasadya raw para gumulo daw ang isip ng tao. Hindi naman tanga lang talaga kayo. Tanga lang kayo mga DDS. Kayo lang naman naguluhan kayo lang naman ang nagawa ng issue aminin nyo na lang, ganito lang, aminin nyo na lang na nabudol kayo. Nabudol kayo ni Bugris. At napaniwala kayo ni Bugris. Sinakyan nyo yung mga kwento ng mga didili sa fake news. Kayo naglokohan. kayo naglokohan. Kayo nabudol sa mga kapwa nyo DDS. Tapos ngayon, may panibago na naman silang script sinasadya daw na Malacanang para ma-divert ang focus, ang attention ng tao from flood control to dito naman sa kalusugan ng Pangulo. So, yun na naman ang bago nilang script. Hindi tuloy alam ng presidente o ng gobyerno kung saan lalagay Ang gugulo nyo talaga kahit kailan, mga didilis Ayun yung panibago nilang script. Sinasadya raw, nagpapatay-patayan daw, para nga daw, ma-divert yung attention ng mga tao. Bobos pala itong mga to Kaya lang naman nagpagulo Wala naman sanang problema kung di kayo nagkalat ng fake news Lalo na si Bugris. Na alam ko marami sa inyo naniwala kay Bugris. Meron pa kayo mga pinapakalat na West Wing, room number ganyan. Punong-puno ang St. Luke sa mga pulis at mga sundalo. Ang dami yung ka-fake newsan Tapos pati ba naman yung sa Bataan, sabi 2020. Alam nyo, sa totoo lang kayo nagpagulo ng isip ninyo. Huwag nyo na, sinisisi na naman nila sa gobyerno, sinisisi na naman sa Malacanang Sisihin nyo mga sarili nyo kasi mga tanga kayo, mga bobo kayo. Ang dali nyong mapaikot. Kapwa DDS ninyo. Kaya-kaya ko yung paikutin. Ito si Bugris, for the views lang naman yun Pinaniwalaan ninyo. Ngayon, ito na si Maharlo ka. Si Maharlo ka, ano na siya? Hugas kamay.
Pati eto si pati to si Kati Binag, tigilan nyo na lang yung issue kay Bangag, ilabas na lang daw yung medical certificate. Nagsawa din sila, mga kababayan. Nagsawa din sila sa katangahan nila. Nagsawa din sila sa kalokohan nila. At talagang inaamin nila ngayon na napeke sila, nabudol sila. Sabi naman daw ni Maharlika, hindi naman daw sinabi niya na napatay na presidente. Wala naman daw siya sinasabing ganun. Nako, Maharlika. Hugas kamay eh. Eto, nagmamagaling din, pinagbibinta ngayon ng Malacanang. Dahil sa katangahan nila, kabubuan nila, itinuturo na naman sa Malacanang. Anak ng teteng talaga kayo, sarap yung paguntugin talaga eh. Ha? Mga bopos talaga eh. So yan po mga kababayan, yan po yung mga pinagsasabi ng mga didilis. At nakakatawa kasi sila yung nahulog sa sarili nilang patibong. Dahil sa katangahan nila, sila ngayon, iba na naman ang script. Iba na naman ang kwento ng mga didilis. Kahit kailan talaga, kahit kailan talaga mga bopols itong mga didilis na ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.